So magandang umaga mga guys. Ito na po yung vlog natin from Davao to Mati. Part 1, Ecolan to Poblacion Mabini, Davao de Oro. On board LCI 171. So pa-depart na po kami nito sa Ecolan Terminal guys. Hindi ko na lang pinakita yung video from Ecolan to Tagum kasi nakikita nyo naman sa mga past vlogs natin mga guys. So importante guys, ang i-video po natin is from Tagum City going all the way to Mati City. So shout out po sa driver and conductor nitong LCI bus 171. Ito nga po pala yung Asia Star bus nila guys. And fast forward, nandito na po kami sa Tagum City Terminal. Paalis na po kami niyan. Hindi ko na rin binidyo yung sa Tagum na pagparada And shout out din nga pala kay Phil Franco 8858. On wheel nun si Mr. Celso Daisug, yung ating isa sa mga followers, and then yung binidyo natin yung sa San Franz natin na vlog So shout out po sa kanya and ingat po, home stretch na po yun sa biyaheng Davao from PITX in Parañaque City. So nandito na po tayo ngayon sa Circumferential Road Tagum City mga guys. So papunta po tayo ng crossing ng Apukon. Sa Maharlika Highway po yun mga guys sa Tagum City. So nga pala guys, matagal-tagal na rin yung huli kong biyahe papuntang Mati That was way back 2004. So 20 years na po yun mga guys. And isang po yun, quote unquote family gathering. Kasi yung isa sa mga tita ko before, meron silang lote sa Masao Beach, which is unfortunately ngayon ay binenta na po. So iba na po yung may-ari ng kanilang beach lot sa Masao. Nakakamiss din mga guys At yung time na yun, wala pang hindi pa uso yung cellphone de camera. Kung meron man, Nokia, napakamahal naman. And palabas na po kami ng Circumferential Road mga guys. So nandito na po tayo sa Maharlika Highway. So kung pakaliwa tayo guys, papunta po yun ng Mawab. So pakanan po tayo, hindi tayo babalik ng Davao guys ha. Papunta po tayo ng Mati City. So sa susunod ko na mga videos guys, ipapakita ko naman yung daan from Mati going to Maragusan, which I thought na malapit na access road papuntang Mati, kabaliktaran, malayo pala. So the only way to get to Mati City na mas malapit is dito sa Tagum City. So malapit na po tayo nito sa flyover mga guys, pero hindi tayo aakyat sa flyover kasi kung aakyat tayo, malalagpasan natin yung crossing Apukon, which is timing din po. Walang pinadaan sa flyover at the time kasi nga pala nung binidyo natin ito, sa ibabaw ng flyover may nangyaring aksidente at bumalagbag po yung isang, I think kung hindi bongo, isang delivery truck na drop side. So lahat muna ng sasakyan guys dito muna sa ilalim habang kiniklear pa yung obstructed na sasakyan doon mga guys. Buti na lang hindi siya lumagpas doon sa barrier kasi kung binangga niya yung barrier at saka nasira, pwede siyang malaglag. So buti wala namang gaano sigurong nasaktan doon sa insidente na yon. So nandito na po tayo sa crossing ng papuntang Apukon mga guys. Nagkakaroon ng kaunting traffic pero kinat ko na lang yung video na yan. Pakaliwa na po tayo niyan mga guys. So ito po yung junction to Apukon, Barangay Apukon, Tagum City / going to Mati. And then dyan sa unahan guys, yung Gaisano, yan dati yung tinatawag na Gamao Terminal. Dyan dati nagte-terminal yung LCI bus, Bachelor Express, Subusco, Joanna Paula bus. At sa harap din naman nun is yung Flamal Kids, yung biyaheng Tagum to Lupon. So mostly wala na po yan except Bachelor Express and
LCI. So sila lang po ang bumabiyahe going to Davao Oriental mga guys, particularly Mati City. At nandito na po tayo ngayon sa Barangay Apukon, Tagum City. Kung mapapansin niyo guys, ang Barangay Apukon medyo malaki na po yung development. So marami na pong business establishments na nakikreate dyan going along the way to Mati City mga guys. I think, if in my humble opinion lang eastward yung development ng Tagum, hindi lang doon sa National Highway kasi puro malls na yun So dito sa Apukon marami pang vacant lots na pwedeng gawing business establishments. And dyan din malapit yung bagong City Hall ng Tagum, which is dito sa kaliwang ito mga guys. Kaya maganda yung pathway dyan. Sayang nung pandemic, dyan dumadaan yung mga bus galing Mati City at going Mati City. Kung nagkaroon man lang ako ng time nung pandemic, pinagpipitik ko doon guys bus, tapos kaharap City Hall. Wow, talagang a sight to behold. Pero unfortunately hindi na natin magagawa yan mga guys. So ayun, at sa kung mapapansin niyo sa video guys yung tuldok na yan, hindi yan galing sa cellphone ko. Sa windshield po nila yan guys. Nagkaroon ng konting bitak tapos ni-repair nila. Pwede pa naman yan guys, hindi pa naman siya masasabi na yung pan-distract sa driving or sa view ng driver, kasi one piece windshield to guys So siguro pag bumigay na talaga yan, papalitan nila yan mga guys, syempre as part of safety ika nga, at saka requirement na rin ng LTO. Pero acceptable pa naman yan siya guys, so don't worry. O nga pala, itong nasakyan kong LCI guys is ito yung pinaka latest nila na Asia Star Bus, 2x3 seaters. And then nasubukan ko talaga guys from Tagum to Mati, hindi naman gaano talagang gapang si LCI. Yung normal lang talaga na biyahe, stop everywhere, syempre may bababa, may sasakay. And doon naman sa right junction na yun guys, nung hinintuan namin na inspector, ayun po yung hospital ng Davao del Norte. So shout out po sa mga doctors and nurses dyan mga guys. Naalala ko rin yung time na bumisita kami kasama nung late grandmother ko. Binisita niya yung kamag-anak niya dyan sa nasabing hospital mga guys. Way back 2002 pa yun mga guys. So ayan, medyo parang Bukid Fields na ito guys. So malapit na po tayo sa Mako, Davao de Oro, ang dating Compostela Valley. So tatlo po ang municipalities ng Davao de Oro guys bago tayo makarating ng Davao Oriental, namely Mako, Mabini, and then Pantukan. So itong video ko, itong first part na to, kinat ko lang hanggang poblasyon Mabini. Kung may mga alam dito sa mga barangay guys sa Mako and Mabini, comment nyo na lang po sa comment section mga guys, kasi hindi ko talaga familiar yung mga dito, mga barangay dito guys. And masyado kasi akong tutok sa video para at least makita ninyo yung biyahe from Tagum to Mati City. And particularly nandito na po tayo sa Mako mga guys, pero hindi pa po ito yung sentro. At malapit na rin po tayo doon sa junction papunta ng Madaom. Yun po yung bypass road kung ayaw nyo po dumaan ng Tagum City galing ng Mati or galing ng Carmen. Madaanan nyo isang malapad na banana plantation ng mga Lapanday, and then dagat na po yun. Meron ding pier doon sa Madaom mga guys, privately owned by the Lapanday as well. Nakapunta rin ako doon sa first job ko as a shipping representative. Pantalan po yun ng mga ng Lapanday Group. And yan po yung Madaom crossing mga guys. Sinaglit ko lang kasi may nakaharang na yung kaibigan ko na inspector ng LCI. Shout out po sa kanya. And hindi ko kasi talaga hawak yung guys, yung
seating ko dito kasi halos standing kami nito guys eh. Rush hour kasi mga 7 in the morning. Nandito kami sa Mako, Davao de Oro. And andito na po tayo sa poblasyon ng Mako, Davao de Oro. So I welcome you to the municipality of Mako mga guys. Hindi naman sa gaanong malaki na municipality, pero yan po yung isa sa pinakamalapit from Tagum City mga guys. And papasok po tayo niyan sa kanilang terminal guys. Unfortunately again, hindi ko gaanong vinidyo ang pagpasok namin sa terminal and then yung mismong terminal. Gawa ng nagmamadali po kami and then standing po yung bus. Marami pong sumasakay mga guys. And may kasalubong po tayo na LCI na Ankay, yung low floor nila na unit. I think yan yata yung automatic transmission na low floor. Bagay siya dito mga guys kasi marami pong sumasakay dito na pasahero. So sa dalawang bus companies, I think in my humble opinion, it's a bit of a fair competition naman. Wala namang nagbababuyan sa kalsada. So ito na po, papasok tayo nito ng Mako Transport Terminal. Ayan hindi ko lang talaga na video ng matagal guys at buo. Kasi nga maraming pasahero nagsiakyat at nagsibaba. At ito, parang semi patayo yung posisyon ko nito guys eh. So wala akong magagawa. Nakikisakay lang ako and then nagvo-vlog at the same time. So maraming salamat po sa pasensya sa both driver and conductor ng LCI Bus 171. Pati na rin yung mga tropa natin na mga inspektor mga guys. Ito nga pala guys ang Diosdado Macapagal Highway or parte ng Surigao City to Davao na Coastal Highway. So this highway stretches from Tagum City all the way up to Surigao City. Ang labasan crossing Batas din, konektado siya to Surigao. Yung mga lugar like Bislig, Hinatuan, Tandag, Buston, Katiil, Tarragona, Manay, Mati City. Dito yan guys, konektado po yan. Yung highway na yan. Pinangalanan po yan na Diosdado Macapagal Highway noong time ni Arroyo. Kasi isa yan sa mga priority projects niya sa Mindanao. Nung presidente pa po siya. Kasi ang Mati guys, sa totoo lang, medyo masama din ang kalsada dati. Asfaltado siya pero yung ilalim ng asfalto gravel. So pangit talaga. And nandito na po tayo sa Mabini boundary mga guys. Yan yung signos na nandito na po tayo sa Municipality of Mabini. Ang una kong apak sa Mabini guys, way back 1995, nag-tricycle kami from Tagum City going to Mabini papuntang Mampising para mag-company outing. Kasi nasa isang malaking company yung father ko dati guys eh. And then hindi gaano marami yung public transport going to Mabini at kailangan mong pumakyaw ng tricycle kasi papunta doon sa beach resort na yon, malayo pa from the highway. So yun, tiis-tiis kami. Medyo pa nga eh. Hindi man siya rough road pero yung kalsada parang akala mo hagdan. Yung may mga bumps along the way. And hindi ko na masyado familiar dito guys ha. Comment na lang kayo kung anong mga barangay na dinaanan namin dito sa Mabini. And shout out sa mga followers natin dyan sa Mabini. At magiging followers pa natin mga guys. Sana wag po kayong magsawa sa kakapanood ng aming travel vlogs mga guys. Hindi ito help lang sa amin as vloggers, information din yung binibigay namin sa inyo. Kasi ito yung inspiration ko kung bakit ako nagvo-vlog. Kasi nandyan kayo. At nandito na po tayo sa poblasyon Mabini mga guys. Ayan po yung municipal hall nila. And
Malapit na po yung terminal guys, and dyan ko po ikakat yung ating video. Maraming salamat po sa pag-follow nitong page na to, Perumingan Archives. And we are now entering in Mabini Transport Terminal. So stay tuned po sa part 2 ng ating video. Yung part 2 yata nito, Mabini up to Banay-Banay. So stay tuned mga guys.